lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa At sa inyo inyo mga mga kapatid kapatid, na na lubha lubha akong akong nagkasala nagkasala sa sa isip, isip, sa sa salita salita at at sa sa gawa gawa, at at sa sa aking aking pagkukulang. pagkukulang. Kaya Kaya isinasamo sinasamo ko ko sa sa mahal mahal na na Birheng Birheng Maria, Maria, sa sa lahat lahat ng ng mga mga anghel anghel at at mga mga banal, banal, at at sa sa inyo inyo mga mga kapatid, kapatid, na na ako'y ako'y panalangin panalangin sa sa Panginoong Panginoong ating ating Diyos. Diyos. Kaawaan tayo ng mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Yumuko tayo, maaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Dasal natin ang ating bayan, ang ating simbahan, ang mga tumutulong sa atin. Dasal natin ang kalusugan, Sister Mary, Sister Eva, Teresita, Alona, Roger, Judy, Leoncia, Lerma, Sherry, Rudy, Josephine, Maila, Fe, Mario. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang tumatanaw sa lahat ng mga bansa. Ang mga hinirang mong tao ay yung dulutan ng kasiyasiyang pamumuhay at puspusin mo po ang aming kalooban ng liwanag ng iyong pinasikat noon paman sa aming mga ninuno at magulang sa pamamagitan ni Heso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Minamahal kong mga kapatid, yamang gayon kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Dapat din tayong mag-ibigan. Walang taong nakakita sa Diyos kailanman. Ngunit kung tayo'y nag-iibigan, nasa atin siya at nagiging ganap sa atin ang kanyang pag-ibig. Nalalaman nating nananatili tayo sa Diyos at siya naman sa atin, sapagkat pinagkalooban niya tayo ng kanyang Espiritu. Nakita namin at pinatotohanang sinugo ng Ama ang kanyang anak bilang tagapagligtas ng sanlibutan. Ang nagpapahayag na si Jesus, ang anak ng Diyos, ay nananatili sa Diyos, at ang Diyos na may nananatili sa Kanya. Nalalaman natin at pinananaligan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang Diyos ay pag-ibig. Ang nagpapatuloy na umiibig ay nananatili sa Diyos, at ang nananatili naman sa Kanya ang Diyos. Ang pag-ibig ay nagiging ganap kung hindi natin kinatatakutan ang araw ng paghuhukom, sapagkat tulad ni Kristo, kahit nasa daigdig pang ito, walang kalakip na takot ang tunay na pag-ibig, sapagkat pinapawi ng pag-ibig ang anumang pagkatakot. Hindi pa ganap ang pag-ibig ng sinumang natatakot, sapagkat ang takot ay kaugnay ng parusa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Poon naglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Turuan mo yaong haring umatol ng katuwiran. Sa taglay mong katarungan, O Diyos, siya'y bahaginan, upang siya'y maging tapat, mamahala sa iyong bayan, at pati sa mahihirap, maging tapat siyang tunay. Poon maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Mga haring nasa pulo at naroon sa Espanya, maghahandog ng kaloob, ihahain din sa kanya. Pati yaong mga hari sa Arabia at Ethiopia, may mga kaloob ding taglay nilang alaala.
Ang lahat ng mga hari gagalang sa harap niya. Mga bansay magpupurit, maglilingkod sa tuwina. Poon maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Kanya namang ililigtas ang sino mang tumatawag, lalo yaong nalimot ng mga taong mahihirap. Sa ganitong mga tao, siya'y lubhang nahahabag. Sa kanila tumutulong upang sila ay maligtas. Poon maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Matapos mapakain ng 5,000 lalaki, agad pinasakay ni Jesus sa bangka ang mga alagad at pinauna sa Betsaida, sa kabilang ibayo ng lawa, samantalang pinauwi niya ang mga tao. Pagkaalis nila, siya'y umahon sa burol upang manalangin. Sumapit ang gabi. Nasa laot noon ang bangka, samantalang si Jesus ay nag-iisa sa katihan. Nakita niyang nahihirapan sa pagsagawa ng kanyang mga alagad, sapagkat pasalungat sila sa hangin. At nang madaling araw na sumunod sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig, lalampasan niya sana sila, ngunit nakita ng mga alagad na siya'y lumalakad sa ibabaw ng tubig, kaya't napasigaw sila. Ang akala nila'y multo at kinilabutan silang lahat, ngunit agad niyang sinabi sa kanila, "Kayong matakot, si Jesus ito, lakasan ninyo ang inyong loob." Sumakay siya sa bangka at tumigil ang hangin. Sila'y lubhang nang kilala sapagkat hindi na naunawaan ang nangyari sa tinapay. Hindi pa ito abot ng kanilang isip. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Welcome sa Our Lady of Lazareth Quasay Parish, kung saan nais lang pong umiyak at samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Ano pong nakapagpapalakas ng loob ninyo? Ano o sino po ang nakapagpapatapang sa inyo? Hulaan ko. Pero sigurado ko, isa dito ay yung taong minamahal ninyo. At lalong-lalo na yung taong alam ninyo, sigurado ninyong nagmamahal sa inyo. Kahit pa sabihin lamang niya, kang mag-alala, nandito ako, sasamahan kita. Sa isang taong may pananampalataya sa isang kapwa, anumang sabihin ng kapwa niyang iyon, inaako niyang totoo, pinaniniwalaan niyang totoo. Kaya kapag sinabi sa iyo ng isang taong nagmamahal sa iyo, habang natatakot ka, kang mag-alala, nandito ako. Sapat na yon para tumapang ka o lumakas ang loob. Yan po ang isa sa mga sinasabi sa atin ngayon ng ating mga pagbasa. Sa ating unang pagbasa ay sinasabi dito na walang kalakip na takot ang pag-ibig, sapagkat pinapawi ng pag-ibig ang naman takot. Kaninong pag-ibig ito? Siyempre, pag-ibig sa atin ng Diyos. Walang kalakip na takot ang pag-ibig ng Diyos, sapagkat pinapawi ng pag-ibig ng Diyos anumang uri ng takot.
Notice that, hindi dito sinasabing pinapawi ng pag-ibig o pinapawi ng pag-ibig ng Diyos ang mga kinatatakutan natin. Yung mga bagay o taong nakapagpahirap sa atin, yung mga bagay o taong nakapagpapaiyak, nakapagpapalungkot sa atin, hindi yun ang pinapawi. Ang pinapawi ay ang takot natin. And yes, kahit nandyan pa rin yung tao o bagay na kinatatakutan natin, kahit nandyan pa rin yung tao o bagay na nagpapaiyak, nakasasakit sa atin, papawiin ng Diyos ang takot natin. Mas mahalaga yon sapagkat mas natural, mas reasonable yon. In as much as hindi naman talaga mawawala ang mga bagay na kinatatakutan natin, pero ang mahalaga, nandiyan ang Panginoon na nagsasabi sa atin, kang mag-alala, nandito ako. Hindi kita pababayan. At sapat na yon para hindi man mawala yung kinatatakutan natin, ay mawala o mapaglabanan natin ang takot natin. Ito po ang makikita rin natin sa ating narinig na ebanghelyo. Takot na takot ang mga disipulo. Pero nang sabihin sa kanila ng Panginoon, huwag kayong matakot. Ako ito, nandito ako, sama niyo na ako. Umupa, marahil ang kanilang takot. Bago pa man nawala ang daluyong ng dagat, ang malalakas na hangin. Bago pa man si Kristo sumakay ng kanilang bangka, ang kanilang takot ay maaring nabawasan na o humupa. Actually, kung tutuusin po bago pa man ang tagpong ito malakas na rin ang loob ng mga alagad Later on, napangibabawan lang ng takot. Pero sa una, malakas pa rin ang loob Isipin po ninyo, sa una pa lang, nandun ang pasalungat sa kanila yung hangin Nandun na yung malalakas na alon ng dagat Pero patuloy pa rin sila sa pagsagawan, papunta sa kabilang ibayo, di ba? At hindi lamang po sandali ito. Narinig po natin ang detalye. Gabi pa lang noon nang nangyayari na yon. Madaling araw na nang nagpakita sa kanila ang Panginoon. So almost buong magdamag. Pasalungat sila sa hangin at binabayo sila ng malalaking alon. Pwede nilang sabihin, tama na, delikado na to, balik na tayo. Total, pasalungat yung hangin sa kanila Maaari nilang agad marating yung lugar na pinanggalingan nila sapagkat aayon lang naman sila sa daloy ng hangin. Again, isipin po ninyo, buong magdamag, pasalungat sa hangin, kahit delikado, sagwan pa rin ang sagwan, pasalungat dito ang mga disipulo. Bakit? Sa tingin ko naman, pinanghawakan din nila yung sinabi ng Panginoon, pumunta kayo sa kabila. In as much as hindi naman sasabihin yun ng Panginoon kung hindi sila makakarating sa kabila. Indeed, dangan nga lamang sa huli, napangibabawan pa rin sila ng takot. But then, I believe, noong una, nandun pa rin yung tapang at lakas ng loob nila dahil yung mga salita ng Panginoon ay pinanghawakan nila. Iba, kapag naging steady tayo sa paniniwala, na sinasabi ng Panginoon sa atin tuwina, pag tayong matakot, hindi niya tayo pababayaan. Bakit ko sinabing tuwina? Sapagkat alam naman din po natin na nagkalat sa Biblia, ang salita ng Panginoon na nagsasabi sa atin, pag tayong matakot, do not fear. Ako ito, I will be with you. Di ba't ang sabi nga, meron daw 365 times na inulit ito sa banal na kasulatan. Kaya kung tutuusin, araw-araw, sinasabihan tayo ng Panginoon na huwag matakot. Dahil alam niya, hindi man tayo natatakot ngayon, mamaya, baka pangibabawan na tayo ng takot. Nagdudwindle Hindi steady Kaya araw-araw, pinapaalalahan niya na tayo na huwag matakot. Nang sa gayon ay makatawid talaga tayo sa ibayo. Nang sa gayon ay marating talaga natin ang plano niya para sa atin. Nang sa gayon ay hindi talaga tayo ma-paralyze
ng takot natin. Because fear paralyzes. Literally, figuratively, metaphorically. Literally, kapag natatakot tayo, talagang wala tayong magawa. At gayon din, figuratively, metaphorically. Parang ayaw na nating magpatuloy sa buhay. Nagkaroon ka ng sakit ng malubha, narinig mo yung diagnosis ng doktor sa iyo, malubha yung sakit mo. Namatayan ka ng mahal mo. Nagka-problema sa negosyo. Kapag pinangibabawan tayo ng takot natin, hanggang doon na lang tayo. Hindi na tayo gagawa. Hindi na tayo aasa. Magpapakasadlak na lang tayo sa lungkot at huwag ganun. Yun ang dahilan kung bakit sa araw-araw, nandoon ang paalala ng Panginoon sa atin. Huwag tayong matakot. Nandyan siya para tayo tulungan talaga. Last Saturday ay nag-text sa ating sekretary yung manugang ni Tita Remy. Si Tita Remy ay isa sa mga lingkod ng simbahan. Siya yung dating treasurer natin dito. Nagsisimula pa lamang tayo. Nagkasakit siya ng malubha. At noon nga pong Saturday, ang sabi ng manugang niya, medyo delikado na. At delikado na. Kaya pagdasal daw. Alam kong gusto nila na puntahan ko si Tita Remy. At gusto ko naman din talaga. Kaya lang, Sabado, nagkasabay-sabay talaga yung schedule ko. But don't get it wrong. Kampante ako na nakahanda siya. Dahil napuntahan ko na naman po siya. So, okay na. Kahit pa paano. But then, personally, syempre gusto ko pa rin puntahan. Kaya mula Saturday, Sunday, ang dasal ko talaga, Lord, abutan ko pa sana. Sa awa at salamat sa Diyos, Monday, nagpunta ako sa May Kawayan Doctor siya ata, yung hospital doon. So pinuntahan ko siya. Hindi siya nakakakita, nakapikit na lamang siya. Halos hindi na rin siya gumagalaw, steady lang. Pero alam ko nakakarinig siya. Kaya matapos kong ibigay sa kanya ang sakramento, binulungan ko siya. At paulit-ulit kong sinabi, mahal ka ng Diyos, tita. Lagi mong tatandaan yon. Mahal na mahal ka ng Diyos. Paulit-ulit yon. Tita, huwag mong kakalimutan na, panghawakan mo lang ito, ha? Mahal na mahal ka ng Diyos. That was Monday. Early Tuesday, namatay na si tita. Sabi nung iba, Father, hinintay ka lang talaga. Nung una rin, yun ang naisip ko. But come to think of it, sino ako para hintayin? Maalis ko ba ang takot niya? Maalis ko ba ang kaba niya? Maalis ko ba ang lungkot niya? Maalis ko ba ang pag-aalala niya? Ang hinintay niya ay ang alagad ng Diyos na magsabi sa kanya, mahal ka ng Diyos, pinatawad ka sa mga kasalanan mo. Pinatawad ka niya. Hindi ka niya ipinatawad, hindi ka niya niligtas. Katulad ng sabi ko nung nakaraang linggo, para pabayaan lang. Notice that, hindi nito inalis yung kinatatakutan niya. Nandun pa rin yung kamatayan. Hindi nito inalis yung sakit niya. Nandun pa rin yung sakit niya. Hindi nito inalis yung dahilan para malungkot siya kasi maiwan niya yung mga anak niya. Pero, pinalakas nito ang loob niya. Pinawi nito ang takot niya, ang lungkot niya, maging maaaring ang sakit na kanyang nadarama. Sabi nga ng doktor daw, peaceful ang kamatayan niya. Dahil ang salita ng Diyos na nagmamahal sa kanya ay pinaniwalaan niya. Mga kapatid, sana ganito rin po tayo. Sa araw-araw na meron tayong mga katakutan. Sapagkat sinasabi ko po sa inyo, kahit na tayong matapang na tao, pinakamakapangyarihan tao, pinakamayaman na tao, pinakamagaling na tao sa buong mundo,
Darating at darating ang pagkakataon na malalagay tayo sa sitwasyon na walang magagawa ang tapang, ang kasikatan, ang pera, ang kapangyarihan natin sa isang sitwasyon na hindi natin kayang lampasan kung hindi tayo tutulungan at sasamahan ng Panginoon. Kakailanganin natin lagi ang Panginoon na magsasabi sa atin sa harap ng isang napakahirap na sitwasyon na walang magagawa ano man ang meron tayo. Nandito ako. Hindi kita pababayaan. Hindi man niya alisin yung bagay o taong kinatatakutan natin. Papawiin niya ang takot natin. Basta habang malakas pa tayo, ngayon pa lang, kahit wala pa dyan ang kamatayan, pananigan na po natin yan. At mamuhay din tayo sa katotohanan yan. Mahal natin ang Diyos, kaya magpapakabuti rin tayo. Mahal natin ang Diyos, kaya laging tayong magdarasal at magsisimba sa Kanya. Mahal natin ang Diyos. At kung mahal natin ang Diyos, mas lalong mahal tayo ng Diyos. Sinasabi sa Ebanghelyo na hindi pa nila ganong naunawaan ang mga bagay na ito. And we have to understand the disciples of Jesus. Kasi hindi pa naman nangyayari yung alam na natin. Ano yung alam na natin? Ang mahal na po ang Nazareno. Siya na magdadala ng lahat ng takot natin, ng pag-aalala at lungkot natin. Siya na magpapatunay kung gaano niya tayo kamahal. Siyang mamamatay para sa lahat at muling mabubuhay. So, alam na natin kung para sa mga disipulo na may bearing, may weight at makatotohanan yung mga salita niya kapag sinasabi niya sa ating, huwag kayong mag-alala. Nandito ako. Hindi ko kayo pababayaan. Ito sana ang hilingin nating biyaya sa ating banal na pagdiriwang. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. May pababayaan sapagkat kung ang buhay mo ay naibigay mo, kung ang lahat ay naibigay mo para sa amin, kakayanin namin ang lahat sa tulong mo. Tulungan mo lamang po kami, Panginoon, na laging panghawakan ito. At wag po sana kayo magsawa na laging kaming paalalahanan ng katotohanan ito sapagkat minsan talaga, katulad ng mga disipulo, pinangingibabawan kami ng takot namin. Hallelujah! Wala nga palang imposible sa iyo. Hallelujah! Sapagkat wala ring hindi ka gagawin para sa amin na mahal mo. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi ka niya iiwan. Hindi ka niya pababayaan. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon, babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin tapat siya sa kaniyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Huwag kang masyadong ma-focus sa pag-alis ng mga bagay o taong kinatatakutan mo. Kung minsan talaga, mananatili lamang dyan yan. Pero hindi ibig sabihin wala nang paraan, wala nang kasagutan. Mag-focus ka sa pag-ibig ng Diyos sa iyo na po pwedeng pumawi ng takot mo kung paniniwalaan mo lang na mahal ka niyang talaga. Kung lalapit kay Jesus, kung lalapit kay Jesus. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara noon sa una, ngayon, magpakailanman, magpas sa walang hanggan. Amen. Pag-aalay. Sa iyo ngayon, upang ang napinsala noong sanlibutan ay magkaroon ngayon ng bagong kaayusan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan
Kami po'y nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukhal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman ang matapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagkapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyong tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon na aming Papa, Janis na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo na po ang aming mga ipagdarasal. Saglit nating alalahanin ang ating mga kakilala na yumao na. Pakisama po sa dasal, ang kaluluwa nila Joyce, Joselito Persico Diosa, Dionga Maria Jose Erlito Ericson, Goring, Miguel Arsenio Serio, Emer, Oreo Iska, Benjamin Nelly, Fredo Mark Ricky, Ada Dante, Remy, Elsie, Noemi, Sally, Alfredo Alan. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at maging tapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ang mahal na birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos. Isanusay ang kabiyak ng kanyang puso. Lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng halugod-lugod sa iyo, may pagtiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ang Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Tumawag tayo sa Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo,
Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tuso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Iniling namin kami at sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan sa kapahamakan sa mga seryosong karamdaman. Samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayin mong aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you. Peace be with you. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem, dona nobis pacem. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapapalad tayong inaanaya. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. We shall cross the barren desert, but you shall not die of thirst. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus,
Ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa Espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parabang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Be not afraid. I go before you always. Come follow me, and I will give you rest. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa iyong banal na piking, ay papakinabangin mo sa iyong dakilang pag-ibig ngayon at kailanman, upang pagkalipas ng mga kalubong pansamantala, makamtan namin ang mga inaasahang pampalagian sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin, o mahal na Birhen ng Lazaret, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpaalala sa aming nagbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahan loob mo'y nananatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y tinuri mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni isa'y huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag namang mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo o aming inaliyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito, at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos Amay tuluyang matupad, siya nawa. mahal na Birhen ng Lazaret, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid, kami mga dumudulog sa iyo. Marami pong salamat sa inyong lahat, sa pananalangin ninyo at sa pagtulong po ninyo. Salamat din sa pagsuporta sa mga tinda ng radio store natin, kayon din ng Trinidad na Crown at sa mga nag-aali ng alkansya sa pag-share ng ating mga live masses and recorded reflections. Salamat po sa mga tumutulong sa iba't ibang panig din ng mundo. Salamat po. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain kayo kasama ang ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Thank you rin po. Mary, Mother of the Lord, here is a prayer we sing to you. Let your tears sit in our minds and hearts as once they fell at Lazaret. Tell your people how to live again.
Tell your people how to sing again. Tell your people how to dance again. Tell your people how to pray again. Mary, Mother of the Lord, here's a prayer we sing to you. Let your tears sip in our minds and hearts as once they fell at La Salle. Salamat po.